Para sa aking butihing asawa, ang babaeng nagsilbing liwanag hindi lang ng aming tahanan, kundi ng buong Albay. Happy 25th wedding anniversary, Elena. This diamond necklace is nothing compared to your heart of gold. Kasunod ng mga salitang iyon ni Ramon ay ang masigabong palakpakan ng mga tao sa loob ng Grand Ballroom. Kitang-kita ko ang paghanga sa mga mata ng mga bisita, mga politiko, negosyante at mga kilalang tao sa probinsya. Ramdam ko ang malamig na dampi ng ginto at mga brilyante sa aking leeg habang maingat itong isinusuot ni Ramon. Numiti siya sa akin, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal na tila ba ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Sa sandaling yon, naniwala ako na ako na ang pinakamapalad na babae. Sino ang mag-aakalang sa likod ng kinang ng mga hiyas na ito ay may nakatagong masangsang na katotohanan. You look stunning, mahal. Bulong niya bago ako hinalikan ng mabilis sa noo. Sandali lang, kailangan ko lang batiin si Governor sa labas. Dito ka muna ha? Many people want to talk to the mayor's wife. Tumango ako ng may tipid na ngiti. Iniwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng aming table dahil sa kamadaliang makipagkamay sa mga makapangyarihang tao. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telpo. No hindi ko sana ito papansinin, ngunit sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe. Inakala kong tungkol ito sa aming fundraising event para sa mga buntis at matatanda sa mga malalayong barangay. Dahan-dahan kong kinuha ang phone. Doon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. The diamonds look good on her, Ramon. Bagay na bagay sa First Lady mo. Basa ko sa unang mensahe mula sa isang pangalang Isabel. Pero mas maganda ang naging takbo ng budget natin. Halos kalahati ng medical funds para sa klinik niya ang nailipat ko na sa campaign account mo. Cheers to our future, my mayor. See you in our unit later tonight. I miss you. Nanigas ang aking buong katawan. Parang may kung anong malamig na likido ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ako makahinga. Ang bawat salita ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa aking dibdib. Ang perang dapat ay pambili ng mga gamot para sa mga pasyente ko. Para sa mga nanay na naghihingalo at mga lolo at lola na walang pambili ng insulin, ay ginamit lang ni Ramon para sa kanyang ambisyon. At higit sa lahat, ginamit niya ang babaeng yon, si Isabel, ang kanyang strategist, para nakawan ang sarili niyang asawa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong itapon ang cellphone sa mukha ni Ramon na kasalukuyang tumatawa kasama ang mga kasamahan niya sa politika sa malayo. Pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Bumalik sa aking alaala ang muka ng mga pasyente ko sa klinik nitong mga nakaraang linggo. Naalala ko si Aling Rosa, ang matandang pasyente ko na umiiyak dahil hindi namin maibigay ang libreng maintenance dahil laging delayed daw ang budget mula sa opisina ng vice-alkalde. Pinang-akuan ko siya. Sabi ko, gagawan ko ng paraan. Ang hindi ko alam, ang perang para sa kanya ay suot-suot ko na sa aking leeg sa anyo ng mga brilyante. Doktora Elena, you're up next! Masayang tawag sa akin ni Tess, ang aming event coordinator. Kailangan niyo na pong umakyat sa stage para sa inyong thank you speech at para ipakilala ang platform ng clinic para sa susunod na taon. Go na po, baka mainip ang mga donors. Hindi ako nakakilos. Tumingin ako kay Ramon na nasa gitna na ng kalsada ng tagumpay, kumakaway at tila isang santo sa mata ng publiko. Tinignan niya ako at kinindatan. Hudyat na dapat na akong maglakad patungo sa podium. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao. Napakaganda talaga ni Doktora, sabi ng isa. Swerte ni Ramon sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng mga tao sa kanila, sabi naman ng isa pa. Bawat papuri ay parang sampal sa aking pagkatao. Diyos ko, ano ang gagawin ko?
Ang pamilya ko, ang dangal ng mga banyes, ang utang na loob ko sa mga taong umaasa sa akin, lahat yon ay nakasalalay sa susunod kong hakbang. Pero paano ko maipagtatanggol ang isang lalaking nagnanakaw sa mga taong pinaka-nangangailangan? Naramdaman ko ang mainit na luha na nagbabadyang pumatak, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi rito, hindi sa harap nila. Hinawakan ko ang pendant ng aking kwintas. Sobrang bigat nito, sobrang hapdi. Naglakad ako patungo sa stage. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagdating ko sa harap ng microphone, tumahimik ang buong paligid. Inayos ni Ramon ang kanyang tayo, handa na makinig sa mga papuring, inaasahan niyang sasabihin ko para sa kanya. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong nakangiti, at pagkatapos ay tinitigan ko si Ramon ng diretso sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang isang estranjo. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng barong Tagalog. Imbes na buksan ang folder na naglalaman ng aking inihandang speech, dahan-dahan kong pinanggal ang diamond necklace mula sa aking leeg. Nakita ko ang pagtatakas sa mukha ni Ramon. Ang ngiti niya ay dahan-dahang nanatiling nakatitig sa akin ang mga tao. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na humihugong sa aking pandinig. Ang kaba sa dibdib ni Ramon ay mababakas sa bilis ng kanyang paglapit sa akin sa stage, bagamat pinipilit niyang panatilihin ang kanyang public image na isang mapagmahal na asawa. Mahal? Ano nangyayari? Are you feeling dizzy? Baka sa pagod lang yan. Sabi niya sa boses na sapat lang para marinig ko habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang aking siko. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, isang babala na wag akong gumawa ng eksena. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong ipinatong ang diamond necklace sa ibabaw ng podium. Ang kislap nito sa ilalim ng mga spotlight ay tila nang uuyam sa akin. Tinalikuran ko siya at bumaba ng stage nang hindi nagsasalita. Rinig ko ang paghabol ng kanyang mga hakbang, ngunit bago pa man niya ako maabutan, ay hinarang na siya ng ilang mga media personnel na sabik sa pahayag tungkol sa kanyang kandidatura. Excuse me, sandali lang, narinig ko pang sabi niya bago ako tuluyang nakalabas ng ballroom. Nagpahatid ako sa aming driver patungo sa aking klinik, hindi sa bahay, kundi sa tanging lugar na itinuturing kong santuwaryo. Habang nasa loob ng sasakyan, pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ang pang-inginig ng aking mga kamay ay pilit kong itinatago sa pamamagitan ng pagyakap sa aking sarili. Hindi ako iiyak. Hindi ngayon. Kailangan kong makasiguro. Pagdating sa klinik, sinalubong ako ng katahimikan at ng amoy ng antiseptic na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit na yon ay tila sumasakal sa akin. Binuksan ko ang ilaw sa aking opisina at agad na tinungo ang cabinet kung saan nakatago ang mga duplicate records ng aming procurement. Inilabas ko ang aking laptop at ang mga papel na nakuha ko nitong nakaraang buwan. Ikinumpara ko ang mga pirma. Ang budget para sa mga gamot na delayed daw ay, ayon sa record ay, released na pala 3 buwan na ang nakalilipas. At ang nakapirma sa tabi ng disbursement? Isang pamilyar na stroke ng pluma. Ang pirma ni Ramon. Diyos ko, Ramon! Bakit? Bulong ko sa hangin. Ang sakit ay unting napapalitan ng isang matinding galit. Ang mga pasyente ko, si Aling Rosa na namimilipit sa sakit dahil sa arthritis, ang mga sanggol na kulang sa bitamina, lahat sila ay pinagkaitan niya para sa isang ambisyong binuo sa kasinungalingan. Maya-maya pa ay narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Alam kong siya na yon. Bumukas ang pinto ng klinik at pumasok si Ramon. Ang kanyang barong ay bahagya ng gulo at ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Ano bang pumasok sa isip mo, Elena? You embarrassed me in front of the governor, in front of the donors. Sigaw niya habang isinasara ang pinto ng malakas. Hinarap ko siya ng may buong dignidad, kahit na ang totoo ay gusto ko na siyang saktan. Embarrassed you? Yun lang ba ang mahalaga sa'yo, Ramon? Ang hiya sa harap ng ibang tao? It's for our future. Para sa pamilya natin ang ginagawa ko.
Depensa niya habang lumalapit sa akin. Trust me, mahal. Pagkatapos ng eleksyon, lahat ng yan ay maibabalik ko. Masyado ka lang emosyonal. Emosyonal? Ramon, nabasa ko ang mga mensahe ni Isabel. Diretsahan kong sabi. Biglang natigilan si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya bago ito mabilis na napalitan ng isang mapanuring tingin. Isabel? She's my strategist. Natural lang na may komunikasyon kami. Don't be so paranoid, Elena. Hindi bagay sa'yo ang magselos sa isang trabahador. Trabaho? Pati ba ang paglilipat ng medical funds sa campaign account mo ay bahagi ng trabaho niya? Pati ba ang pangakong magsasama kayo sa unit nyo mamayang gabi ay trabaho rin? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, halos masakit na. Listen to me. You don't know what you're talking about. Isang malaking pagkakamali lang yon. Isabel is just... She's just a tool. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang first lady ko. Don't throw everything away because of a few text messages. Binitiwan ko ang kanyang mga kamay. Hindi lang ito tungkol sa selos, Ramon. Tungkol ito sa buhay ng mga tao. Tungkol ito sa tiwalang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 25 taon. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang coat na itinapon niya sa silya kanina. Magkusap tayo sa bahay paghupa ng galit mo. Huwag mong kakalimutan, Elena. Kung wala ako, walang pondong dadaloy sa klinik na to. Isipin mo ang mga pasyente mo bago ka gumawa ng kahit anong hakbang na pagsisihan mo. Nang makaalis siya, naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking opisina. Ang kanyang mga salita ay tila isang banta, isang babalang kaya niyang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ko. Akmang aayusin ko ang silyang tinabig niya nang mapansin ko ang isang maliit na papel na nalaglag mula sa bulsa ng kanyang coat kanina. Dahan-dahan ko itong pinulot. Isa itong resibo mula sa isang luxury condominium sa Legazpi. Ang petsa ay nung nakaraang linggo lang. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa tibok ng puso ko, kundi ang pangalang nakasulat sa ilalim ng occupant name. Hindi lang ito para kay Isabel. Ang unit ay nakapangalan sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng aking sariling ina na matagal na niyang ipinamana sa akin at matagal ko nang ipinagkatiwala ang pamamahala kay Ramon. Ginamit niya ang sarili kong mana para itira ang kanyang kerida. Ang panginig ng aking katawan ay napalitan ng isang nakabibining katahimikan. Sa sandaling yon, alam ko na. Hindi na ito tungkol sa paglitas ng isang pagsasama. Ito ay tungkol na sa paniningil. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telpon o tinawagan ng aking anak na si Bianca. Bianca? Anak? I need your help. Bring your laptop and meet me at the clinic. Now! Hindi pa kami nakakapagsimulang mag-usap ni Bianca nang marinig ko ang malakas na katok sa labas ng klinik. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat bagsak ng kamao sa pinto ay tila isang babala ng paparating na unos. Doktora! Doktora Elena! Tulong po! Si Lola Rosa! Nagkatinginan kami ni Bianca. Agad kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin si Jojo, ang 10 taong gulang na apo ni Aling Rosa. Pawisan ng bata, humihingal at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Sa likod niya bitbit ng ilang mga kapitbahay sa isang makeshift na stretcher ay si Aling Rosa. Maputla ang matanda, humihingal ng malalim at ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Dali! Ipasok niyo siya sa emergency room! Utos ko habang mabilis na kinukuha ang aking stethoscope. Ramdam ko ang lamig ng balat ni Aling Rosa. Ang kanyang tibok ng puso ay mabilis ngunit mahina, tila isang kandilang nauubusan na ng mitsa. Doktora, ang hapdi sa tibtib ko. Hirap na hirap niyang bulong. Hawak-hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Narito na ako. Kakayanin natin to. Sabi ko, bagamat sa loob ko ay nagsisimula na ako magdasal ng taimtim. Hinanap ko agad ang aming emergency kit. Bianca, kunin mo ang epinephrine at ang defibrillator, sigaw ko.
Ngunit pagbukas ni Bianca ng cabinet, nanatili siyang nakatayo ng matagal. Ma? Ma! Wala na rito yung gamot! Sabi ni nurse kanina, hindi pa raw dumarating yung bagong supply dahil hindi pa napaprocess yung requisition form sa munisipyo. Napatigagal ako. Impossible! I signed that form weeks ago. Check the other shelf. Wala talaga, ma. Kahit yung oxygen tank, ito na lang ang natitira at halos paubos na rin. Boses ni Bianca na nagsisimula ng mabasag. Sinubukan kong gamitin ang aming lumang defibrillator. Ngunit pag-on ko nito, tanging pulang ilaw lang ang lumabas. Ang battery ay mahina na at ang spare parts na matagal ko nang hinihiling kay Ramon ay hindi kailanman dumating. Diyos ko, wag na yon, wag na yon, bulong ko habang nagsasagawa ng CPR kay Aling Rosa. Naririnig ko ang iyak ni Jojo sa labas ng pintuan. Lola, wag niyo kaming iiwan! Lola! Ang bawat hagulgol ng bata ay tila isang latay sa aking konsensya. Aling Rosa, lumaban ho kayo. Please, lumaban kayo. Pagsusumamo ko habang patuloy sa pagpump sa kanyang dibdib. Pawis na ako. Ang aking mga braso ay nangangalay na. Ngunit hindi ako pwedeng huminto. Ngunit ang katawan ni Aling Rosa ay unt-unting ang bumibigay. Ang kanyang huling tingin sa akin ay hindi puno ng galit, kundi ng pag-asa. Isang pag-asang hindi ko nagawang panindigan dahil sa kasakiman ng sarili kong asawa. Isang huling malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi at pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa buong silid. Dahan-dahan kong binitiwan ang kanyang mga kamay. Nanlalamig na ito. Tiningnan ko ang orasan. 2:00 ng madaling araw. Time of death, 2:05 a.m. Sabi ko sa boses na halos hindi ko na makilala. Napaupo ako sa tabi ng kama. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ang bawat brilyanteng suot ko kanina sa ballroom ay katumbas ng buhay na ito. Ang bawat sentimo na ginastos ni Ramon para sa kanyang kampanya at para sa luho ni Isabel ay ninakaw mula sa hininga ni Aling Rosa. Pumasok si Jojo at niyakap ang malamig na katawan ng kanyang lola. Doktora, bakit po? Sabi niyo gagaling siya? Sabi niyo may gamot na? Hindi ako makasagot. Paano ko sasabihin sa isang batang ulila na ang pumatay sa lola niya ay hindi ang sakit kundi ang korupsyon? Na ang pumatay sa lola niya ay ang lalaking tinatawag niyang Ninong Ramon tuwing Pasko. Niyakap ko si Jojo ng mahigpit habang ang sarili kong mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang ina na nawala ng anak, ng isang doktor na nabigo sa kanyang sinumpaan, at ng isang asawa na tuluyan ng namulat sa katotohanan. Tumingin ako kay Bianca na nakatayo sa tabi ng pintuan, umiiyak din habang hawak ang kanyang laptop. Bianca? Tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay matigas na at puno ng determinasyon. Ilabas mo lahat ng files, lahat ng bank transfers, lahat ng peking receipts, lahat ng ebidensya laban sa ama mo. Kinuha ko ang basyong bote ng gamot na dapat sana ay nadligtas kay Aling Rosa. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumakas ang mga kuko ko sa aking palad. Hindi ko na ito gagawin para sa sarili ko o para sa kasal natin. Bulong ko habang nakatitig sa mapayapang mukha ni Aling Rosa. Gagawin ko ito para sa bawat Aling Rosa na ninakawan ng pagkakataong mabuhay. Tumingin ako sa bintana, kung saan sa malayo ay nakatayo ang isang malaking billboard ni Ramon na may slogan na, Albay, protektado sa pamilya Banyes. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Protektado? Sisiguraduhin kong sa susunod na makikita nilang mukha mo, Ramon. Hindi na paghanga ang makikita nila, kundi ang katotohanan ng iyong kasalanan. Hindi pa man nakakatuyo ang mga luha sa aking mga pisingi, ay kailangan ko nang harapin ang isa pang pader, ang pamilyang matagal kong pinangalagaan.
Pag-uwi ko sa mansyon ng mga Banyes, hindi katahimikan ang sumalubong sa akin, kundi ang matatalim na tingin ng aking biyenan, si Doña Soledad. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang kanyang rosaryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagdarasal. Ang bawat kalansing ng kanyang mga gintong pulseras ay tila tunog ng kadena. Ay sus, Maria! Elena! Ano itong balitang nakarating sa akin? Bungad niya, ang boses ay naminginig sa galit. Ibinaba mo ang kwintas sa gitna ng programa? Pinahiya mo ang asawa mo sa harap ng gobernador? Saan na napunta ang iyong delikadeza? Pagod na naupo ako sa sofa, hindi man lang nag-abalang magmano. Namatay si Aling Rosa kagabi, Mama. Namatay siya dahil walang gamot at sira ang kagamitan sa klinik. Habang suot ko ang brilyanteng galing sa nakaw na pera, nalagutan ng hininga ang isang matandang walang kalaban-laban. Lumapit sa akin si Doña Soledad. Ang kanyang muka ay tila bakal sa tigas. Elena, makinig ka sa akin. People die. People in the barangay come and go. Pero ang pangalang Banyes, kapag nadungisan yan, habang buhay nating dadalhin. Do you want Bianca to grow up with a father who is a laughingstock? Do you want your daughter to lose her chance at a good marriage because her mother chose to be a martyr for a commoner? Isang commoner na nagtiwala sa amin, Mama. Mahina, ngunit matigas kong sagot. Hindi ko kayang sikmuray ng danggal na binuo sa ibabaw ng mga bangkay. Eksaktong pumasok si Ramon sa loob ng mansyon. Hindi na siya ang mabulaklak magsalita na nakita ko sa ballroom. Ang kanyang mga mata ay madilim at ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. May dala siyang isang asul na folder. Tama na, Mama. Ako na ang bahala rito, sabi ni Ramon bago bumaling sa akin. Elena, we need to fix this. Now. Ibinagsak niya ang folder sa mesa sa harap ko. Yan ang liquidation report para sa medical supplies ng nakaraang quarter. Nakasaad dyan na lahat ng pondo ay na-disburse ng tama at lahat ng gamot ay natanggap ng klinik. Ang kailangan ko na lang ay ang iyong pirma bilang medical director. Napatingin ako sa folder, pagkatapos ay kay Ramon. Isang kasinungalingan? Gusto mong maging kasabot ako sa pagnanakaw mo? Lumuhod si Ramon sa harap ko, hinawakan ang aking mga kamay ng may pilit na lambot. Mahal, isipin mo ang klinik. Kapag lumabas ang totoo, iimbestigahan ng lahat. Ma-freeze ang accounts ng klinik. Sino ang mapapakain sa mga staff mo? Sino ang titiin sa mga buntis? Kapag pinirmahan mo ito, mabilis kong mailalabas ang susunod na budget. Makakabili tayo ng bagong kagamitan. I can save your clinic, Elena. Pero kailangan mo akong tulungan na isave ang kampanya ko. Gagamitin mo ang takot ko para sa mga pasyente ko? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Hindi ito pananakot. It's a reality check, sabi niya, sabay abot ng ballpen sa akin. Sign it, Elena. For the sake of the people you love, sign it and I promise hihinto na ako sa mga adjustments na yan. We can go back to being the perfect family. Naramdaman ko ang presensya ni Doña Soledad sa likuran ko, tila isang anino na bumabalot sa aking pagkatao. Pirman mo na, Elena. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang prinsipyo na hindi naman magpapakakain sa'yo. Tiningnan ko ang blankong linya sa ibabaw ng aking pangalan, Dr. Elena Banyes, Medical Director. Ang ballpen sa aking kamay ay tila tumitimbang ng 1 tonelad. Kung hindi ko ito pipirmahan, mawawala ng serbisyo ang libu-libong tao. Kung pipirmahan ko naman, tuluyan ko nang ibebenta ang aking kaluluwa sa demonyong nasa harap ko. Lumingan ako sa hagdan at nakita ko si Bianca na nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Alam kong naririnig niya ang lahat. Ang aking anak na nag-aaral para maging abogada ay pinapanood ang kanyang ina na pumili sa pagitan ng katotohanan at mangkaligtasan. Dahan-dahan kong inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Ang aking kamay ay nanginginig, bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw ng pagtutol. Good, pulong ni Ramon. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang bumabalik. That's my girl. Pagkatapos kong ilagay ang huling kurba ng aking pirma,
Binitawan ko ang ballpen nang tila ba napaso ako. Agad na kinuha ni Ramon ang folder, tila isang hayop na nakuha ang kanyang biktima. I'll see you at the campaign trail later. Dress well, mahal. We have a reputation to protect. Sabi niya bago mabilis na lumabas ng bahay. Kasunod ang kanyang ina na nagpasalamat pa sa Birhen dahil sa tamang desisyon ko. Naiwan akong mag-isa sa sala. Ramdam ang lamig ng aircon na tumatago sa aking balat. Ngunit sa ilalim ng aking takot at pag-aalinlangan, may isang bagay na hindi nila napansin. Habang pumirma ako, hindi ko lang basta inilagay ang aking pangalan. Sa bawat pahina ng report, sa tabi ng aking pirma, ay may isang maliit at halos hindi mapansing marka, isang code na tanging kaming mga doktor lang ang nakakaalam para sa mga dokumentong pinirmahan sa ilalim ng duress o sa pilitan. Isang maliit na lason sa loob ng kanilang perpektong kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng mensahe para kay Bianca. Handa na ang pain, anak. Oras na para ilabas ang tunay na lason. Hindi ko inakalang darating ang araw na mauupo ako sa harap ng babaeng naging mitsa ng pagkawasak ng aking tahanan. Sa loob ng isang liblib na cafe sa Legazpi, malayo sa mga matang mapanghusga ng Albay, hinarap ko si Isabel. Siya ang definisyon ng isang modernong babae. Matalino, maayos manamit, at may kumpiyansang tila hindi matitibag. Pero sa likod ng kanyang mamahaling salamin, nakita ko ang bahid ng takot. Salamat sa pagpunta, doktora. Panimula niya, ang boses ay direkta at walang halong pag-aalinlangan. Alam kong galit ka sa akin, and you have every right to be. Pero hindi ako narito para humingi ng tawad. I'm here because we both have a common enemy. Ramon. Natawa ako ng mapait, isang tunog na walang bahid ng saya. Isang common enemy? After you helped him steal from my clinic? After you slept with my husband while I was busy saving lives? Umiwas siya ng tingin, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang tapang. Utang ko sa inyo ang buhay ko, doktora. Nung dinala ako sa klinik nyo 5 years ago, dahil sa matinding hemorrhage, kayo ang nagligtas sa akin. I haven't forgotten that. Pero si Ramon, he's a different kind of monster. Ginamit niya ako para sa kanyang kampanya at ngayon, meron na siyang exit plan. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinulak ito sa akin. Basahin niyo yan. Yan ang draft ng audit report na ilalabas ng kanyang opisina bago ang eleksyon kung sakaling magkaroon ng investigasyon. He's not just laundering money, doktora. He's setting you up. Lahat ng adjustments na ginawa niya, lahat ng pirma mong nakuha niya, gagamitin niya para ipakita na ikaw ang na-divert ng pondo para sa sarili mong kapakanan. Binuksan ko ang folder. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat pahina ay isang detalyadong plano kung paano ako magiging sacrificial lamb. Ipalalabas niya na ako ang may lihim na bisyo o investments at siya ay isang asawang walang alam at biktima rin ng aking pagtataksil sa tungkulin. He promised me a life together after the elections, dugtong ni Isabel. Ang boses niya ay gumaralgal ng bahagya. Pero nalaman kong kumuha na siya ng bagong strategist mula sa Manila. I'm just a loose end he's planning to cut. Kaya heto ang alok ko. Ibigay mo sa akin ang access sa internal medical database ng clinic. Kailangan ko ang mga totoong records ng mga pasyente, ang mga listahan ng mga hindi nakatanggap ng gamot, at ang tunay na procurement logs na itinatago niyo sa system. Bakit? Tanong ko, ang aking puso ay mabilis ang tibok. Dahil yun ang bala ko para talsikan siya sa partido at sirain ang karyer niya bago pa man niya ako maunahan. I'll leak it to the opposition. We destroy him, and you get your freedom. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang database ng mga pasyente ko, doon nakatago ang pinakasensitibong impormasyon ng mga tao sa Albay. Ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga lihim, ang kanilang dignidad. Isabel, doktor ako, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Ang mga record na yan ay hindi sandata. Yan ay sagrado.
Hindi ko pwedeng gamitin ang data ng mga pasyente ko para lang sa isang laro ng politika. Tumayo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kung ganoon, ay mas pipiliin niyo pang mabulok sa kulungan? Mas pipiliin niyo pang manalo ang lalaking pumatay kay Aling Rosa? Doktora, don't be so naive. In this world, you are either the predator or the prey. Kinuha niya ang kanyang bag at may iniwan na isang maliit na flash drive sa ibabaw ng mesa. Nasa sa inyo ang desisyon. Pero tandaan nyo, bukas ng gabi ay may fundraising dinner ulit. Doon niya i-anunsyo ang clean audit ng clinic para linisin ang pangalan niya bago ang debate. Kung hindi niyo ibibigay ang record sa akin bago ang 8:00 ng gabi, kukunin ko ito sa ibang paraan. At hindi ko masisiguro kung sinong mga pasyente ang madadamay sa gulo. Naiwan akong mag-isa kafe, nakatitig sa flash drive na tila ba isa itong granada na handang sumabog. Kailangan kong mamili. Ipagtatanggol ko ba ang aking danggal bilang doktor at protektahan ang privacy ng aking mga pasyente? O gagamitin ko ang kanilang mga kwento bilang bala para wasakin ang lalaking sumira sa buhay ko? Paglabas ko ng kafe, ang langit ng Albay ay madilim at nagbabanta ang ulan. Ang bawat patak ng tubig na nagsisimulang bumagsak ay tila isang babala. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ang aking head nurse. Nurse Lenny, ilock mo ang server ng clinic. Huwag kang magbibigay ng access kahit kanino, kahit sa akin, hamdat hindi ako nakakarating dyan. Alam ko ang kailangan kong gawin. Ngunit ang kapalit nito ay maaaring ang huling bagay na natitira sa akin, ang aking lisensya. Buong gabi akong hindi nakatulog. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa isang panig, naroon ang banta ni Isabel na gagamitin ang data ng mga pasyente ko. Isang bagay na hindi ko kailanman mapapatawad sa aking sarili kung hahayaan kong mangyari. Sa kabilang panig naman ay si Ramon, ang lalaking nangakong mamahalin ako, ngunit na yon ay naghahanda na ng aking bitayan. Ma, kailangan nating mag-isip ng mabilis. Bulong ni Bianca habang nakaupo kami sa maliit na mesa sa loob ng klinik. Madaling araw na at tanging ang asul na ilaw mula sa kanyang laptop ang gibigay ng liwanag sa aming mga mukha. Kung hindi nating ibibigay kay Isabel ang gusto niya, baka tutuhanin niya ang banta niya. She has hackers, ma. Kayang-kaya nilang pasukin ang system natin. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Hindi, Bianca. Hindi ko pwedeng ibenta ang mga pasyente ko. Ang record ng kanilang kalusugan ay hindi dapat maging bariya sa maruming laro ng politika. Once that information is out, there's no taking it back. Maraming mawawala ng trabaho, maraming mapapahiya, maraming masisira ang buhay. Pero ma, paano ka? Paano yung audit report ni Papa? Tanong ni Bianca. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. May ibang paraan. Isabel wants ammunition, but she's looking at the wrong target. Ang kailangan natin ay hindi ang medical history ng mga tao, kundi ang trail ng pera na ninakaw ni Ramon. Pero lahat ng pirma mo ay nandoon, ma? Giit ni Bianca. Hindi lahat, sabi ko. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. May mga dokumentong hindi ko pinirmahan sa opisina. May mga physical log si Ramon na itinatago sa kanyang pribadong vault sa bahay. Mga logbook ng mga black market buyers ng mga gamot na ibinebenta niya sa ibang probinsya. Doon nakasulat ang tunay na halaga, ang tunay na petsa, at ang pirma niya lang ang nandoon dahil siya ang nakikipagnegosasyon. Biglang tumunog ang telepon ko. Isang tawag mula kay Ramon. Elena, nasan ka? Bakit wala ka pa sa bahay? Kailangan nating maganda para sa event mamaya. Ang boses niya ay malambing, ngunit alam ko ang lason na nakatago roon. Huwag mong kalimutan, mahal. Kailangan nating maging matatag para sa mga tao. See you at home. Ibinaba ko ang telepo nang hindi sumasagot. Tumingin ako kay Bianca. Bianca, tawagan mo si Boyet. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko ang tulong niya. Ngayong gabi, habang abala ang lahat sa fiesta at sa selebrasyon sa plaza,
Papasukin natin ang opisina ng papa mo. Ma, delikado yan. Kapag nahuli ka, hindi lang corruption ang ikakaso niya sa'yo, kundi trespassing at theft. Bahala na, bulong ko. Bahala na ang Diyos. Pero hindi ako papayag na ang mga pasyente ko ang magbayad para sa mga kasalanan ng ama mo. Bumalik ako sa loob ng clinic room ni Aling Rosa. Malinis na ito. Wala nang bakas ng trahedya kagabi. Ngunit ang amoy ng kandila ay tila nananatili pa rin sa hangin. Hinawakan ko ang dulo ng kama. Dito nanumpa ako na hindi ako susuko. Tinawagan ko si Isabel. Isabel, hindi ko ibibigay ang database, pero may ibibigay ako sa iyong mas malaki. Isang bagay na hindi lang sisira sa karir ni Ramon, kundi magpapakulong sa kanya habang buhay. Pero kailangan mo akong tulungan na makapasok sa vault niya ngayong gabi. Katahimikan sa kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Isabel. You're playing a dangerous game, doktora. Pero sige, may spare keycard ako ng opisina niya. Iiwan ko ito sa ilalim ng paso sa harap ng munisipyo bago mag-alas 8. Pero tandaan mo, kapag nahuli ka, wala akong kinalaman dito. Alam ko, sagot ko. Pagkababa ko ng telepono, naramdaman ko ang bigat ng desisyong aking ginawa. Pinili ko ang daang walang katiyakan, ang daang maaaring magdala sa akin sa kapahamakan. Ngunit sa bawat hakbang ko palabas ng klinik, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ma, handa na si Buyet, sabi ni Bianca. Hinihintay na niya tayo sa likod ng munisipyo. Tumango ako. Habang ang buong albay ay naghahanda para sa masayang fiesta, ang bawat putok ng paputok sa malayo ay tila hudyat ng simula ng aking sariling digmaan. Cliffhanger. Habang dahan-dahang ipinapasok ni Elena ang keycard sa pintuan ng pribadong opisina ni Ramon, biglang bumukas ang mga ilaw sa loob at isang pamilyar na boses ang narinig niya. I knew you couldn't resist, Elena. Napatigil ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Ramon na nakaupo sa kanyang swivel chair, hawak ang isang baso ng alak. Walang anino ng gulat sa kanyang muka. Tanging isang mapait at mapanuyang ngiti. Mahal, akala mo ba ganon kadaling pasukin ang opisina ng susunod na mayor ng Albay? Sabi niya habang dahan-dahang tumatayo. I let Isabel give you that keycard. I wanted to see how far you would go to betray me. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Tiningnan ko ang paligid. Ang vault na inaasahan kong bukas ay nananatiling nakasara. Isa itong patibong. Betray you? Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Ramon, ikaw ang unang nagkanulo sa akin. Ikaw ang nagnakaw sa mga pasyente ko. At ngayon, ginagawa mo pa akong tanga? Lumapit siya sa akin, ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango. Everything I did was for this family. But you chose to side with the enemy. You chose to listen to Isabel. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Ngunit hindi siya mukhang takot o guilty. Sa halip, lumakad siya patungo sa tabi ni Ramon. Pasensya na, doktora, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. I am a strategist, and a good strategist always knows which side will win. Ramon offered me something your morals could never give me. Security and power. Napaatras ako. Ramdamang bigat ng doble karang pagtataksil. You used me, Isabel. You used my pain para mas mapabilis ang plano nyo? Hindi, Elena. Singit ni Ramon habang binubuksan ang vault. Ngunit sa halip na mga logbook ng gamot ang ilabas niya, isang makapal na asul na folder ang inihagis niya sa mesa. Ito ang hinahanap mo, di ba? Pero tingnan mong mabuti ang dokumentong nasa pinakaitaas. Dahan-dahan kong kinuha ang folder. Sa unang tingin pa lang, tila gumuho ang langit sa aking ulo. Hindi ito tungkol sa pondo ng gamot. Ito ay isang deed of absolute sale. Ang lupa kung saan nakatayo ang aking klinik. Ang lupang minana ko sa aking ama
ang lupang naging kanlungan ng libu-libong mahihirap sa loob ng 3 dekada ay naibenta na. Sold? To Gold Horizons Development? Bulong ko, ang aking mga mata ay nanlalabo sa mga luhang hindi ko mapigilan. Ramon, paano mo nagawa ito? This is my father's legacy. This is the only place these people have. I needed the money, Elena. Malaki ang utang ko sa mga funders ng kampanya. And let's face it, your clinic is a money pit. Walang kinikita yan, sabi ni Ramon nang walang konsensya. Isabel brokered the deal. In a month, gigibain na ang gusaling yan para gawing isang luxury mall at condominium. At ang pirma mo? Nakuha ko na yun kagabi sa loob ng asul na folder na pinirmahan mo nang hindi binabasa ang lahat ng pahina. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Ang lason na akala ko ay unti-unti kong inilalagay sa kanyang sistema ay nauwi sa sarili kong pagkagapi. Ginamit niya ang tiwala ko, ang pagmamahal ko sa klinik para makuha ang huling bagay na mahalaga sa akin. You are a monster! Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa tindi ng sakit. I am a winner, Elena. At ikaw? Ikaw ay isang talunang doktor na wala ng klinik, wala ng asawa at malapit nang mawala ng lisensya dahil sa mga dokumentong pinirmahan mo. Sagot ni Ramon. Tumingin ako kay Isabel. Nakita ko ang isang saglit na pagkurap ng kanyang mga mata, isang bahid ng luma at nakatagong sugat, ang kanyang nakaraan na nawalan din ng anak dahil sa kawalan ng pera. Ngunit agad din itong napalitan ng tigas. It's just business, doktora, sabi niya. Ngunit habang tinitingnan ko ang folder, napansin ko ang isang bagay. Isang maliit na detalye sa petsa ng notarization. Ang dokumento ay may petsang bukas pa. Isang post-dated document na hindi pa legal na rehistrado sa Registry of Deeds dahil kailangan pa ng physical presence ng owner para sa huling biometrics. Isang mabilis na plano ang nabuo sa aking isipan sa gitna ng aking pagkawasak. Ang aking ama, bago siya mamatay, ay nag-iwan ng isang right of first refusal clause sa titulo ng lupa na nakatago sa aking safe deposit box sa bangko. Isang bagay na nakalimutan na ni Ramon sa tagal ng panahon. You think you won, Ramon? Sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Tumayo ako ng matuwid, ibinalik ang dignidad na pilit nilang tinatapak-tapakan. You sold the land. But you forgot one thing about my father. He never trusted anyone who didn't sweat for their own money, especially not a politician. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Wala ka na magagawa, Elena. The deal is done, sigaw ni Ramon. Lumingon ako sa kanya. Isang matalim at malamig na tingin ang ibinigay ko. The deal isn't done until the blood is dry, Ramon. At sisiguraduhin ko, bago matapos ang fiesta na ito, hindi lang ang lupa ang mababawi ko. Isasama ko pati ang bawat sentimo na ninakaw mo sa mga taong namatay dahil sa kasakiman mo. Cliffhanger. Paglabas ko ng munisipyo, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Dr. Abanez, I am from the Anti-Money Laundering Council. We received a very interesting encrypted file from an anonymous source named Aling Rosa. We need to talk. Ang mansyon ng mga Banyes na dati ay simbolo ng aking tagumpay bilang asawa at katuwang sa politika. Ngayon ay nag-iisang malamig at marangyang bilangguan. Pagkabalik ko mula sa munisipyo, hindi na ako hinayaan ni Ramon na lumabas. Kinuha niya ang aking cellphone, pinutol ang koneksyon ng internet sa aking silid, at inutusan ang mga bodyguard na huwag akong hayaang tumapak sa labas ng gate. Para sa kabutihan mo ito, Elena, masyado ka ng stressed. Baka kung ano pa ang masabi mo sa labas na makasira sa atin, sabi ni Ramon bago niya nilak ang pinto mula sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado, tila ba isang mapagmahal na asawa lamang siyang nag-aalala.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at mapanuri. Sa loob ng 3 araw, ang tanging mukha na nakikita ko ay ang kay Doña Soledad. Siya ang itinalaga ni Ramon na mag-alaga sa akin. Dinadalhan niya ako ng pagkain na hindi ko naman magawang kainin. Ang bawat pagpasok niya sa silid ay may kasamang mahabang pangaral tungkol sa hiya at sakripisyo. Ay sus Elena, magpakumbaba ka na. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Isang pirma mo na lang sa huling waiver at titigil na ang lahat ng gulo. Bibigyan ka ni Ramon ng sapat na pera para makapagsimula uli sa ibang bansa. Sabi ni Doña Soledad habang maingat na inilalagay ang tray ng pagkain sa aking bedside table. Huwag mo nang antayin na pati si Bianca ay madamay sa dumi ng mundong ito. Hindi ako sumasagot. Ginagamit ko ang aking katahimikan bilang sandata. Hahayaan ko silang isipin na unti-unti na akong bumibigay, na ang aking espiritu ay tuluyan ng nadurog ng kanilang pagkakulong sa akin. Ngunit sa loob-loob ko, ang bawat oras ay ginagamit ko para alalahanin ang bawat detalye ng right of first refusal na nakasulat sa orihinal na titulo ng lupa. Ang lupang yon ay hindi pwedeng ibenta nang hindi muna inaalok sa pamilya ng nag-donate. At dahil ang tatay ko ang nag-donate nito sa sarili niyang foundation, ako ang may huling say. Isang gabi, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sapatos ni Isabel sa labas ng aking pinto. Mukhang may pinag-aawayan sila ni Ramon sa hallway. Ramon, mainit na ang AMLC. Tumawag na ang bangko ko sa Singapore. May mga flagging na nagaganap. Boses ni Isabel na puno ng kaba at desperasyon. Kapag nahuli ako, hindi ako magpapahuli ng mag-isa. I gave you everything. I brokered that land deal. Tumahimik ka, Isabel. Kontrolado ko ang sitwasyon. Kanti ni Ramon, nuwit, ramdam ko ang panginginig sa kanyang boses. Ang kailangan lang natin ay mapapunta si Elena sa debate bukas. Kailangan siyang makita ng publiko na nakasuporta sa akin para humupa ang mga tsismis tungkol sa medical funds. Nang umalis si Ramon para asikasuhin ang mga tauhan niya sa baba, narinig ko ang pagbukas ng aking pinto. Pumasok si Isabel. Maputla siya. Ang kanyang kumpiyansa kanina sa munisipyo ay tila naglaho na. Alam niyang sa laro ng politika, kapag lumubog ang barko, ang unang itatapon ni Ramon ay ang kanyang kirida. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang takot. Walang emosyon. Natatakot ka ba, Isabel? Natatakot ka ba na ang perang pinaghirapan mong nakawin ay magiging dahilan ng pagkabulok mo sa rehas? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Doktora, hindi mo alam kung gaano kadelikado si Ramon kapag naipit. He will kill the deal and he will kill anyone in his way. Dito ko na ipinasok ang aking sugal. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Alam mo rin na kapag ako ang bumagsak, wala ka nang kakampi. Si Ramon, gagamitin ka lang niya hanggat kailangan ka niya. Pero ako, may hawak akong impormasyon tungkol sa isang offshore account na hindi mo sinabi sa kanya. Ang account na pinaglalagyan mo ng sarili mong komisyon mula sa land deal. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi niya akalain na alam ko ang tungkol sa kanyang sariling pagnanahaw kay Ramon. I can help you, Isabel. I can make sure the AMLC focuses only on Ramon. Bulong ko, ang boses ko ay puno ng otoridad. Tulungan mo ako makalabas dito. Ibalik mo ang cellphone ko at sa gabi ng debate ibigay mo sa akin ang pagkakataong makapagsalita nang hindi nila ako napipigilan. Nag-alangan si Isabel. Tumingin siya sa pinto. Tila ba inaasahan niyang papasok si Ramon anumang sandali. Ngunit ang takot niya sa kulungan ay mas matindi kaysa sa takot niya sa kanyang lover. Anong garantiya ko na hindi mo ako isasama sa pagbagsak? Tanong niya. Wala, matapat kong sagot. Pero itila ang tanging tsansa mong hindi mabulok sa kulungan habang buhay. Isipin mo, Isabel, isang huling pagkakataon para maging tao ka uli. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa akin.
Isa itong susi sa likod ng mansyon at ang schedule ng debate bukas. The phone is under the sink in the guest bathroom. Mabilis niyang bulong bago siya lumabas ng silid. Nang maiwan akong mag-isa, kinuha ko ang papel. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ito na ang huling yugto ng aking plano. Hindi na lang ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng minakaw nila sa akin. Ang aking danggal, ang aking klinik, at ang aking pagkatao. Cliffhanger. Habang dahan-dahan kong kinukuha ang cellphone sa ilalim ng lababo, biglang tumunog ang intercom sa buong bahay. Ang boses ni Doña Soledad ay nangingibabaw. Elena, lumabas ka na riyan. May mga bisita tayo mula sa simbahan. At gusto nilang marinig mula sa iyo mismo na maayos ang lahat. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili habang humaharap sa salamin. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng manipis na lipstick upang itago ang pamumutla ng aking mga labi. Alam ko ang laro ni Doña Soledad. Gagamitin nila ang simbahan para lalo akong ipit sa sitwasyon. Sa probinsya, kapag ang kura paroko na ang magtanong, mahirap ng tumanggi. Pagbaba ko sa sala, naroon si Father Ben, ang kura paroko ng San Rafael kasama ang dalawang matatandang hermana mayor. Nakaupo si Ramon sa tabi nila. Mukhang napakadisente sa kanyang puting barong, tila isang anghel na walang bahid ng dumi. Elena, iha, mabuti naman at bumaba ka na. Bati ni Father Ben nang may pag-aalala. Sabi ni Ramon ay hindi raw maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw dahil sa pagod sa klinik. Lumapit ako at nagmano kay Father Ben. Medyo napagod lang po, Father. Marami po kasing pasyente nitong huli. Sagot ko nang may tipid na ngiti. Ramdam ko ang mariing tingin ni Ramon sa akin. Babala na bawat salitang bibitawan ko ay dapat ayon sa kanyang script. Nabanggit din ni Doña Soledad na may mga malisyosong tsismis daw na kumakalat tungkol sa pondo ng inyong klinik. Dugtong ni Father Ben. Nais lang naming matiyak na maayos ang lahat bago ang debatet bukas. Ayaw naming ang isang mabuting pamilya gaya nyo ay mabiktima ng maruming politika. Huminga ko ng malalim. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Father Ben na ang lalaking katabi niya ang mismong nagnanakaw sa mga mahihirap na parokyano niya. Pero alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Father, ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Sabi ko. Tinitigan ko si Ramon ng diretso. Bukas! Sa harap ng lahat, malalaman niyo kung ano talaga ang kalagayan ng aking klinik at ng aming pamilya. I ask for your prayers, Father. Para sa katarungan at para sa mga taong umaasa sa amin. Mukhang nasiyahan si Father Ben sa aking sagot. Inakala niyang ito ay suporta para kay Ramon. Matapos ang kanilang pagbisita, nang makaalis na ang mga bisita, agad akong hinila ni Ramon sa braso paakyat ng hagdan. Good job, Elena. That was a smart move. Bulong niya. Ang boses ay puno ng puot. Keep that act until tomorrow night. Kapag natapos ang debate at nanalo ako sa survey, papayagan na kitang gumalik sa klinik mo. Pero hindi na bilang direktor. Magiging simpleng doktor ka na lang doon, under my supervision. That's my final offer. Hindi ako kumibo. Nang malak niya uli ang pinto ng aking silid, agad kong kinuha ang cellphone mula sa ilalim ng lababo sa banyo. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang numero ni Attorney Ludo. Attorney, it's me, Elena. Mahina kong sabi nang sagutin niya ang tawag. I have the duplicate of the right of first refusal clause. Bianca sent you the files, right? Yes, Elena, but it's risky, sagot ni Ludo. Ramon is moving fast. He's trying to fast-track the land title transfer tonight. Kailangan nating pigilan ang Register of Deeds. Pero ang problema, may mga tao siya dun. I don't care who he has, Ludo. I'm the legal owner. I need you to file an adverse claim tonight. Use the evidence of the audit discrepancies as grounds for fraudulent transaction, utos ko.
Ang boses ko ay wala ng bakas ng takot. Pagkatapos ng tawa kay Ludo, tinext ko si Isabel. Don't let him out of your sight. If he senses something, it's over for both of us. Prepare the flash drive for tomorrow. Wala pang isang minuto, nag-reply si Isabel. He's desperate, Elena. He's meeting with the contractors of the mall tonight to finalize the kickback. I'll record the conversation, but you need to get out of that house before dawn. The bodyguards will be changed at 4 a.m. That's your only window. Ibinalik ko ang cellphone sa tago nito at naupo sa gilid ng kama. Tumingin ako sa bintana sa labas ng mansyon kung saan madilim at tanging ang mga kuliglig lang ang naririnig. Bukas, sa harap ng buong probinsya, itataya ko ang lahat. Ang danggal ko, ang pangalan ng aking ama, at ang kinabukasan ng aking mga pasyente. Naramdaman ko ang bigat sa aking bulsa, ang susi na ibinigay ni Isabel. Isang maliit na piraso ng bakal, ngunit ito ang susi sa aking kalayaan. Bumalik sa isip ko ang mukha ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata bago siya malagutan ng hininga. Lalaban ako, Aling Rosa! Bulong ko sa hangin. Lalaban ako para sa iyo. Cliffhanger. 3:00 na madaling araw, dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng aking silid gamit ang susi ni Isabel nang biglang mag-on ang ilaw sa hallway. Doon nakatayo si Bianca, pawisan at hinihingal. Ma! Kailangan nating umalis na yun din! Bulong ni Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nalaman ni Papang tungkol kay Attorney Ludo. Papunta na rito ang mga pulis para kunin ka. May warrant sila, Ma. Arresting you for professional malpractice and estafa. Ma, bilis! Naririnig ko na ang mga sirena sa dulo ng kalsada. Bulong ni Bianca. Ang boses ay puno ng desperasyon habang hinahila niya ang aking kamay. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang aking bag na naglalaman ng mga orihinal na dokumento at ang flash drive. Halos takbuhin namin ang madilim na pasilyo ng mansyon patungo sa kusina. Bawat yabag ng aming mga sapatos sa sahig ay tila kulog sa aking pandinig. Dito, Ma! Turo ni Bianca sa maliit na pinto sa likod kung saan itinatapon ng mga basura. Doon ay naghihintay si Buyet sa loob ng isang lumang jeepney, patay ang mga ilaw nito upang hindi mapansin. Pagkasakay namin, kumaripas ng takbo si Buyet. Sa salamin ng jeep, nakita ko ang pagdating ng 3 sasakyan ng pulis sa harap ng aming mansyon. Ang asul at pulang ilaw ng kanilang mga sirena ay tumatama sa pader ng bahay na dati kong itinuring na tahanan. "Saan tayo, doktora?" Tanong ni Buyet. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. "Sa San Rafael Parish Hall, sa debate." Sagot ko habang hinahabol ang aking hininga. "Doon tayo tatapos ng laban na to." Pagdating namin sa Parish Hall, dagsa ang mga tao. May mga banners ni Ramon sa bawat kanto at maririnig ang hiyawan ng kanyang mga taga-suporta. Sa loob, kasalukuyan ang nagsisimula ang debate. Naririnig ko ang boses ni Ramon sa mga malalaking speaker, punong-puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang aking asawa, si Dr. Elena Banyes, ay siyang saksi sa aking katapatan. Ang aming klinik ay simbolo ng aming pagmamahal sa Albay, ani Ramon mula sa loob. Nagkatinginan kami ni Bianca. Humarang ang mga bodyguard sa pinto, ngunit hindi ako nagpatinag. Inilabas ko ang aking PRC ID at itinaas ito. "Ako si Dr. Elena Banyes, paraanin niyo ako." Dahil sa gulat, hindi sila nakakilos agad. Tuloy-tuloy akong naglakad papasok sa gitna ng hall. Suot pa rin ang aking simpleng barotsaya na bahagyang nadumihan sa pagtakas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang mga camera ng local news ay agad na tumutok sa aking direksyon. Huminto sa pagsasalita si Ramon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang barong nang makita niya ako. Akala niya ay nakakulong na ako. "Elena? Mahal, anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, pilit na ibinabalik ang kanyang ngiti para sa publiko. Umakyat ako sa entablado.
Hindi ako lumapit sa kanya para yakapin siya. Dumiretso ako sa tapat ng isa pang microphone. Nandito ako para itama ang lahat. Panimula ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malakas, malinaw at puno ng otoridad. Ramon, sinabi mo na ang klinik ay simbolo ng iyong pagmamahal. Pero ang totoo, ito ay ginawa mong alkansya ng iyong kasakiman. Nagkaroon ng bulungan sa buong hall. Nakita ko si Isabel sa gilid ng stage, nakatitig sa akin, hawak ang flash drive na ibinigay niya sa akin. Pinirmahan ko ang mga reports mo dahil tinakot mo ako, dahil ginamit mo ang buhay ng mga pasyente ko. Sigaw ko habang inilalabas ang mga dokumento. Ito ang tunay na audit. Ito ang mga resibo ng mga gamot na hindi kailanman nakarating sa mga mahihirap dahil ibinenta mo ang mga ito sa black market. At ito, itinaas ko ang dokumento ng lupa. Ito ang patunay na ibinenta mo ang lupang minana ko sa aking ama para lang pambayad sa iyong kampanya. Sinunggaling ka? Sigaw ni Ramon, pilit na lumalapit sa akin para agawin ang mga papel. Baliwang asawa ko. Masyado siyang stress sa trabaho, kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya. Eksaktong lumabas ang mga pulis sa gilid ng hall. Ang mga pulis na dapat ay aaresto sa akin. Ngunit sa likod nila ay si Attorney Ludo at si Bianca. Hawak ang isang digital tablet. Wait! Sigaw ni Bianca. Meron kaming audio recording ng pakikipag-usap ni Ramon Banyas sa mga illegal contractors para sa paggiba ng klinik. Biglang umalingaw-ngaw sa buong hall ang boses ni Ramon mula sa recording ni Isabel. Gibanay ang klinik na yan sa susunod na buwan. Wala akong pakialam sa mga pasyente. Ang mahalaga ay makuha natin ang kickback bago ang eleksyon. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong parish hall. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw ng galit mula sa mga tao ang narinig. Magnanakaw! Traidor! Tumingin sa akin si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng put at desperasyon. Sisirain kita, Elena. Sisirain kita! Bulong niya sa akin habang hinahawakan ako ng mahigpit sa braso sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man niya ako masaktan, may isang matandang babae na tumayo mula sa hanay ng mga manonood. Si Aling Marta, ang kapatid ni Aling Rosa. Lumapit siya sa stage at itinapon ng isang tumpok ng mga bulok na gamot sa paanan ni Ramon. Para ito sa kapatid ko na pinatay mo! Sigaw ni Aling Marta. Cliffhanger. Habang pinaliligiran ng mga pulis si Ramon para pusasan, biglang bumukas ang pinto sa gilid ng stage at lumitaw ang isang bulto ng tao na hindi namin inaasahan. Isang lalaki nakasuot ng uniforme ng NBI na may dalang isa pang warrant. Ramon Banyas, you are under arrest not just for corruption, but for the suspicious death of a government auditor 3 years ago. At kasama ka rin sa warrant na ito, Isabel. Ang katahimikan sa loob ng aking klinika ay iba na ngayon. Wala na ang bigat ng lihim. Wala na ang takot sa bawat yapak ni Ramon sa hallway. Ngunit pinalitan ito ng isang malungkot na realidad. Ang mga accounts ng klinika ay kasalukuyang naka-freeze dahil sa isinasagawang investigasyon. Ang mga gamot na natitira ay bilang na. At ang mga staff ko ay nagtatrabaho ng walang kasiguruhan kung may matatanggap silang sahod sa katapusan ng buwan. Nakalok ang mga pinto ng munisipyo at ang mga billboard ni Ramon sa kalsada ay binaboy na ng mga vandal. Ang dati makapangyarihang pangalan ng mga Banyas ay naging kasing kahulugan na ng pagtataksil sa Albay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang records ni Aling Rosa, narinig ko ang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa harap ng klinika. Pumasok si Doña Soledad. Hindi na siya ang matayog at mapagmataas na biyenan na nakilala ko. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay wala ng mingming. Ay sus Maria Elena! Bungad niya, ang boses ay pabulong na lang. Naupo siya sa silya sa tapat ng aking mesa. Sabi nila, gigibain na raw ang lugar na ito kapag natapos ang kaso.
Hindi ko hahayaang mangyari yon, Mama. Matigas kong sagot. Lalaban ako hanggang sa huli. Tumingin sa akin si Doña Soledad ng matagal. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ko. Yan ang mga alahas na itinago ko mula pa sa lola ko. Hindi ito alam ni Ramon. Sapat na yan para mabayaran ng utang ng klinika at makabili ng mga bagong kagamitan. Nanlaki ang aking mga mata. Mama, bakit? Akala ko bang danggal ng mga banyas ang pinakamahalaga sa inyo? Isang mapait na niiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Akala ko rin, Elena. Pero nang makita ko ang mga tao sa debate, ang galit sa kanilang mga mata, naisip ko ang aking asawa. Ang tatay ni Ramon ay isang matapat na lingkod bayan. Pinatay ni Ramon ang alaala ng kanyang ama. At ikaw? Ikaw lang ang natitirang marangal sa pamilyang ito. Huwag mong hayaang mamatay ang klinika dahil lang sa kasalanan ng anak ko. Ito ang huwenghak niyan tinghwa ng aking biyanan. Sa likod ng kanyang pagiging donya, naroon din ang isang inanasawi at isang asawang nagnanais na ituwid ang mali. Hindi ko siya pinatawad agad, ngunit tinanggap ko ang kanyang tulong, hindi para sa akin, kundi para sa mga pasyente. Kinabukasan, pinuntahan ko si Ramon sa piitan. Ito ang huling beses na makikipag-usap ako sa kanya. Nakasuot na siya ng orange na uniforme, nakaupo sa likod ng salamin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at wala na ang kinang ng isang politiko. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Elena? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. I gave you everything, and you destroyed me. You destroyed yourself, Ramon? Ginawa mo lang akong katuwang sa iyong mga kasalanan, pero hindi ako pumayag. Sabi ko habang inilalapag ang divorce paper sa tapat ng salamin. Sign this, tapos na tayo. Ang klinika ay hindi na sayo, hindi na sa mga banyes. Ito ay pag-aari na ng komunidad. You think you can survive without me? You're just a doctor, Elena. You have nothing. Sigaw niya. Pilit na hinahampas ang salamin. I have my dignity, Ramon. Something you can never buy with all your stolen millions. Mahinahon kong sagot, bago ako tumayo at tumalikod ng hindi man lang lumingon. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ni Bianca at ni Attorney Ludo. Ma, good news! The court granted the preliminary injunction. Hindi mo na magagalaw ang lupa ng klinika habang dinidinig ang kaso ng fraud. Balita ni Bianca habang niyayakap ako. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang sariwang hangin ng albay. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan na. Ang klinika ay dahan-dahang muling nabubuhay. Ang mga pasyente ay bumabalik hindi dahil sa libreng gamot na galing sa korupsyon, kundi dahil sa tiwalang muli naming binuo. Ibinenta ko ang huling bahagi ng aking lupaing pamana para punan ang kakulangan sa pondo. Masakit, pero alam kong mas matutuwa ang aking ama na makitang ang kanyang legacy ay nagsisilbi sa mga taong tunay na nangangailangan. Ngayong gabi, ang klinika ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat batang isinisilang dito at sa bawat matandang ginagamot, nararamdaman ko ang paghilom ng aking sariling mga sugat. Habang pinagmamasda ni Elena ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa likod ng bundok mayon, ramdam niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng anumang brilyante. Ang kanyang klinika, na ngayon ay malaya na sa anino ng korupsyon, ay muling naging santuwaryo ng mga nangangailangan. Isang patunay na ang katotohanan, gaano man katagal mabaon, ay laging makakahanap ng paraan upang sumilay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming hantri na ito ni Dr. Elena. Isang karangalan ang maibahagi sa inyo ang kwentong ito hanggang sa huling kabanata. Sa totoo lang,
Habang isinusulat ko ang bahaging yon, kung saan pumanaw si Aling Rosa sa bisig ni Elena, hindi ko rin mapigil ang mapaluha. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita at ang hapdi ng kawalang katarungan na madalas nating nararanasan o nasasaksihan sa ating lipunan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga piraso ng buhay na madalas nating itinatago. Mga kwento ng pagtataksil, sakripisyo, at ang hindi matatawarang katatagan ng isang babae. Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam sa kwento ni Elena, nais ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa posisyon niya, kakayanin niyo rin bang talikuran ang karangyaan at kapangyarihan para lamang sa inyong prinsipyo? O mananatili ba kayong tahimik para sa kapayapaan ng inyong pamilya? Napakasarap malaman ng inyong mga saloobin, kaya huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ibaba. At habang nakikinig kayo sa huling bahaging ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. O baka naman ay nasa gitna ng biyahe. Ibahagi nyo naman ang inyong kwento o kahit isang maikling pagbati dahil dito sa ating channel, lahat tayo ay magkakapamilya. Huwag din nating kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong pusong mapalakas at mapukaw ang kamalayan. Nawai manatili kayong ligtas, matatag, at laging may baong pag-asa sa bawat pagsubok na darating. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Turi ng kwento. Ang muling pagbangon ni Dr. Elena. Ang kwentong ito ay isinulat ba sa kwento ng ating tagapakinig na si Marites, 52 taong gulang, isang nurse mula sa Legazpi, Albay, na nagpadala ng kanyang karanasan na may mensaheng ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa limis ng ating konsensya at danggal. Lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang huko. Hindi nito layuning bumatikos o manira ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilika para sa layuning makapaglibang at maghatid ng positibong inspirasyon sa bawat isa.